morning po sa inyong lahat. Pakibati nga inyong katabi rin ng good morning. Ayan, nakangiti ba yung katabi nyo? Ayan, at tayong lahat, sabi ko nga kanina, kaya tayo nagsisimba ngayon dahil tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ni Jesus Nazareno. At napakaganda bahagi ng pagdiriwang ng 70 taon ng ating parokya ay dumalaw din sa atin ang kalyehero o ang pilgrim image ng Nuestro Padre Jesus Nazareno na galing sa Quiapo. Kaya bigyan naman natin ng welcome clap ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At mga bata, no, alam nyo, galing siya sa Quiapo. At lalo na kapag piyesta sa Quiapo, pag dumadaan ng mahal na pon, ang sinisigaw ng mga tao ay Viva! Kaya mga bata, gusto ko marinig ang boses ng mga bata. Patunayan nyo mamaya, mas malakas kayo sa mga matatanda na sumigaw. So pag sumabi akong Viva Jesus Nazareno, ang sagot nyo, Viva! Ha? O, Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! O, mga matatanda, huwag kayong, baka naman madaig pa kayo ng mga bata. O, ngayon, parinig ng mga matatanda. Umamin na kayo, huwag nang magkunwaring hindi matanda, no? Ay, ito, mga bata, nasa harapan, no? O, mga matatanda, parinig naman natin, kayo rin, magbigay pugay sa ating mahal na Senyor. Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Viva! Viva Jesus Nazareno! Palakpakan natin muli ang ating mahal na po. Hindi nagpatalo yung mga matatanda. Talagang buong sigla rin. No? At tayo rin ngayong linggong to, lalo na sa ating mga kapatid na taga Bicol, nakita ko, dahil si Father Guido, alam ko ay may dugong Bicol din si Father, at nakita ko ay nandyan din dahil kapistahan din ng ating mahal na ina, Birhen ng Peña Francia, at Viva rin ang sagot, ang sigaw, no? Viva la Virgen para sa kanya. Kaya palakpakan din natin ang ating mahal na ina, Virgen de Peña Francia. So napakaganda talaga ng ating pagdiriwang kasama si Jesus at Maria bilang pagpapasalamat bilang isang parokya sa nakalipas na 70 taon. At walang ibang mas hihigit pang pag-aalay kung hindi ang tumulad kay Jesus. Tularan si Jesus. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, tularan mo si Jesus. Ayan, mga bata, ayan, tularan natin si Jesus. Pero paano ba natin tutularan si Jesus? Kailangan ba nating magpahaba ng buhok? Kailangan ba natin magsuot katulad ng Nazareno para matulad kay Jesus? Sa Quiapo, no? Makita mo minsan may mga nakasuot na ganyan. May balbas din. May mga baston pa. May koronang tinik pa. Pero yun bang ibig sabihin ng tularan si Jesus? Magmukhang katulad ni Jesus? Hindi naman siguro. Paano naman yung mga babae, hindi kayo makapagpatubo ng balbas? No? Kung ganun ang panuntunan para matulad kay Jesus, paano naman yung mga wala ng buhok? No? Hindi nyo kaya magpahaba ng buhok. Kung ganun ang ibig sabihin ng pagtulad kay Jesus, maging kamukha ni Jesus, maraming hindi makakagaya. Pero alam naman natin, meron nga, di ba, nakabihis katulad ni Jesus, pero ginagalang ba si Jesus? Hindi. Meron ngang katulad ng itsura ng Pong Nazareno, pero ginagawa siyang katatawanan. Mga bata, huwag niyong tutularan yung ganun. Nakakalungkot yun. At dapat mabahala din tayo. Hindi rin tayo matatawa pag ginagawa ng katatawanan si Jesus Nazareno. Hindi naman siya pang-artista na
Gagayahin yung suot, gagayahin yung itsura, tapos magsasayaw-sayaw, magtapatawa-patawa. Hindi ganun ang ibig sabihin ng tularan si Jesus. At lalo tigit, hindi yun paggalang kay Jesus. So balik ulit tayo sa tanong, paano tutularan si Jesus? Opo, pag nakikita natin ang mahal na pong Jesus sa Nazareno at sa Quiapo, alam natin, ang mga deboto, marubdob ang kanilang hangarin dahil manghang-manga sila sa paghihirap ni Jesus. Nagpapasalamat sila sa paghihirap na dinanas ni Jesus. Kaya nga minsan nakala nating mga Katoliko, ang sukli natin kay Jesus, maghirap din. Kaya nga siguro iba, masabi, hindi mawawala sa prosesyon yung mahirapan. Ayaw ng iba yung maglalakad lang, may kandila lang. Gusto nila talagang may sakripisyo, nakatapak. Yung iba, hindi pa kumakain. Diba? Kaya yung iba natin, pag mahal na araw, nagpepenitensya pa. Nagbubuhat ng krus. Meron pa nga, nagpapapako sa krus. Diba? Kasi akala natin, ang pagtulad kay Jesus, tularan din yung kanyang paghihirap. Tularan din ang kanyang sakripisyo. Kaya ang iba, nakaluhod, naglalakad ng paluhod. Opo, mahalaga yun. Pero may mas malalim na dahilan bakit nagsakripisyo si Jesus. Kaya sa mga bata, hindi natin tuturo lang, basta lumuhod kayo, basta dumi pa tayo, magdasal tayo. May mas malalim na dahilan kaya tayo nagsasakripisyo. Kaya pinapasan ni Jesus ang krus, hindi lang para mahirapan siya. Ang mas malalim na pagtulad kay Jesus ay ang pagmamahal ni Jesus. Iyon ang gusto niyang tularan natin siya. Higit pa sa paghihirap, higit pa sa sakripisyo, tularan natin ang pagmamahal ni Jesus. Gayahin natin ang pagmamahal ni Jesus. Kasi baliwala yun, naalala ko po nung bata rin ako, pag mahal na araw, alam niyo, ang utos sa akin ng lola ko, ako yung mag-aabot ng itlog, yung malasadong itlog, yung nilagang itlog, doon sa mga nagpepenitensya sa kalsada. Kaya matapang ako sa mga dugo-dugo. Hindi ako takot sa dugo kasi lalapitan ko yung mga nagpepenitensya noon as aabutan ko ng itlog. Kasi yun yung namimigay yung aming pamilyang pagkain doon sa mga nagpepenitensya. At aabutan ko yun. Matutuluan ako ng dugo ng mga nagpepenitensya. Pero kinahapunan na yon, kasi doon kami sa may nabotas, may ilog doon. Alam ko, pagkatapos sila magpenitensya, lulublob sila doon sa ilog dahil nga para raw mas mabilis gumaling. Yun nga lang, kinahapunan, Biyernes Santo yon, makikisama kami sa prosesyon ng libing ni Jesus sa Nazareno. Pag pauwi na kami sa bahay, maglalakad na kami pauwi sa bahay, galing simbahan, napapansin ko sa may mga kanto-kanto, may mga nakaupong mga lalaki. Nagiinuman. Half naked pa, walang t-shirt. At mapapansin ko, sariwa pa yung mga sugat. Ito yung mga nagpenitensya nung umaga. Tapos kinahapunan, nagiinuman na. Sasabihin sa atin ni Jesus sa Nazareno, hindi ko kailangan ng sakripisyo kung walang pagmamahal. Aanin natin yung magpakasakit, tapos galit ka pa rin. Aanin mo yung magsisimba ka, magnonobena ka, magpuprosesyon ka, pero yung puso mo, punong-puno ng paghihiganti, ng puot. Kinasusuklaman mo yung kapwa mo. Hindi mo mapatawad yung kapatid mo. Hindi ka marunong humingi ng tawad sa magulang mo. Ang ibig sabihin ng pagtulad kay Jesus, pagtulad sa pagmamahal. Kaya nga ngayong ebanghelyo natin ngayon, ito yung sinasabi sa atin, matuto tayo magpatawad. Kung talagang
gusto natin tularan si Jesus, matuto tayong magpatawad. Kaya ang tanong ngayon, nagpapatawad ka ba? Marunong ka bang magpatawad? Kasi yun ang sukatan na tunay kang nagmamahal. Hindi ho ba ganun ang ginawa ni Jesus nung nasa krus siya? Pinatawad niya lahat. Lahat nung nagpapako sa Kanya, lahat nung nagmura sa Kanya, lahat nung galit sa Kanya. Ano ang sukli ni Jesus? Minura ba niya? Pinatamaan ba niya ng kidlat? Hindi. Ano ang sabi ni Jesus sa Nazareno? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalaman ang kanilang ginagawa. Kaya mga kapatid, sa misang ito, simple lang. Humingi tayo ng tulong kay Jesus na tayo'y tulungan niyang magpatawad. At alam nyo, bagamat mahirap, yun ang sukatan na ang biyaya niya nasa puso natin. Kasi hindi lang natin siya ginagaya o tinutularan. Bakit kaya natin magpatawad? At yun ang hinihiling niya. Sapagkat yun din ang ibig sabihin na nananahan siya sa atin. Kaya sa misang ito, hayaan natin tumuloy si Jesus sa ating puso. Kapag hindi tayo nagpapatawad, ibig sabihin nun, mas makapangyarihan yung galit mo kaysa kay Jesus sa buhay mo. Pag hindi ka magpatawad, ibig sabihin nun, mas pinapapasok mo yung paghihiganting gusto mo kaysa pinapapasok mo si Jesus sa puso mo. Kaya sa misang ito po yung ipagdasal natin. Lalo na mamaya, pag humawak kayo kay Jesus sa Nazareno, ang sabihin mo sa Kanya, tuloy po kayo. Tuloy po kayo sa puso ko. Tuloy po kayo sa bahay namin. Tuloy po kayo sa buhay ko. Kasi, pag tunay na tumuloy si Jesus sa iyo, matutulad ka sa Kanya. At ano ibig sabihin pag tumulad kay Jesus? Nagmamahal ka at nagpapatawad ka katulad ni Jesus. Amen. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Pag-like and subscribe na po sa ating YouTube channel, www.youtube.com/HFP-Rojas. Ating follow na ang ating FB page, www.fb.com/HFP-Rojas. Maraming salamat po mga kaparokya.